So what we learned sa ato nga lesson 7 karon, ingon ani, when we receive a letter gikan sa layo nato nga mahal sa kinabuhi, our desire is usually to pour over every possible meaning and emotion diya sa ilang nga words. Kay layo gud siya. Pagbasa nato, ato ginusahay palingkamutan nga bisan unconsciously gani nga dunay mahatagan og emphasis, mahatagan og deeper og emotional nga meaning ang matag word nga iyang gisulat, no? Written by a person nga atong gihigugma. From the end, no, di ba? Sa pagbasa nato diyan nga letter, gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, murag daw walay insignificant, tanan na ay significance, di ba? Kung layo sa atong minahal sa kinabuhi, for example, wala pay cellphone, wala pay gadgets, layo sa atong mahal sa kinabuhi, dinaay letter sa atong mosabot, matagbasa nato murag tagaan gyud natong emphasis every word di ana, di ba? So in ana ba? It seems so in ani ba? Every word, every paragraph gina-examine o gina-treasure natong maayo. No? As our hearts open dito sa Ginoo nga atong gihigugma. Layo siya, layo ang nagsulat, dugay na nga time. So ang atong desire sa ato nga pagtuon ug to know more about the Bible, perhaps sama sa kanang love letter nga atong na-receive sa atong hinigugma nga layo pa. Perhaps it is the best love letter nga gi-provide ngadto sa iya nga followers. Though it complicated para sa uban nga mga katawhan, it might be tungod sa atong interest og desire nga dili wala nato siya gi-desire og dili ta interested, mao nahimo siya komplikado. But to those who are interested, to those who want to know, even though lahi-lahi ang yang language, lahi ang literary style, lahi-lahi ang pagsulat, ang mga words dunay lahi-lahi, nahimo siyang usa lang lahi sa original. Even though in ana ang ilang mga sitwasyon sa pagsulat diana, for us today, sign sa atong pagtan-aw sa Ginoo nga higugma sa ato naghandom nga maluwas ta, for me I think every word, every statement, lahi-lahi nga pag-express that makes sense to us nga katawhan, no? Ang daghan nga mga intricate nga mga features sa word choice, paggamit sa pagpili gikan sa pag-translate gikan sa original meaning ug ang context nga na-explore nato karon nga sing manaha sa inyong pagtuon diha sa atong lesson, sa atong pagtuon sa atong lesson, nag-convince sa ato nga we always need help. So that's why dapat dili ta limited sa ato nga nasabtan, no, presuppositions. If we're going to accurately interpret kung unsa atong ginabasa diha sa Bible, guys, ang casual nga pagbasa diha na, ang superficial taphaw nga pagbasa o pagtuon will never convey deep message nga ang Ginoo gi-share sa ato through sa iya nga mga prophets, di ba? First and foremost, di ba? Guys, additional nga emphasis lang ni. Ngano nga importante gid nato siyang masabtan. Tungod manggod sa atong panahon karon, even nga kita gani pareho nag language, no, pareho nag kultura, pareho nag palibot, pareho na nga time, dili pa man gani magkasinabot. It is because we allow our pride and self-sufficiency. Daw sa dili na ta willing mo examine ba, di ba, kung mag-discuss ta. For example, kung ako usa lang ang akong references, unya ikaw nga ni atubang sa ako daghan kag gipakita sa ako nga mga evidences. So normal, ako yung tanggal akong pride, uy, basi na ako'y makatunan diha Kaya we are nagpadayon ta sa pag-explore para mas the more nato masabtan ang mensahe sa Ginoo, the more nato ma-appreciate ang mensahe sa Ginoo. Unta na dili sarado ang atong hunahuna, no? Unya atong dumduman kanunay nga dili ta maayong laki. Therefore dili perfect ang atong pagsabot sa atong mga nadunggan. Imagine guys, tan-awan ninyo kuhaan ninyo ni nga lesson. Na ako'y isulti. Unya ang akong isulti madunggan nimo pero wala nimo nadunggan ang kinatibuk-an nga sulti. For example, moingon ko nga that is wrong. Then ang pag-abot nimo, maulang na yung pag-abot, wala nimo gi-consider. For example, wala nimo gi-consider ang example lang ni siya kay maulang pud akong mahatag ng example para matagal emphasis. Example, wa day nimo nahibalan unsa ang kinatibuk-an nako nga to, ang kinatibuk-an nga context. Di ba? You are likely to misinterpret di ana nga statement. Kay pwede nimo na siya i-apply sa bisan asa o kanimo, in which nga dili unta na mao ang akong intent. So di ba delikado siya, makaproduce siya kasamok, makaproduce siya og dili maayo, makaproduce siya panagbahin-bahin kung dili nato na siya sabton.
That's why ang atong lesson, labi na particularly sa context, very important nga tan-aw nato ang surrounding dian nga idea. Dili ta magpataka og magdiretso-diretso sa ato mga nadunggan or nasabtan. No, kay kung bag-o ra labi na kung ang pagpaminaw nimo negative na daan, so naa na kay negative nga bias sa imong nga pagbati, you're likely to misinterpret sa mga words gikan diyan nga person. That's why important to open ta for discussion. You ask first, for example, na kay madunggan. Dili biya ka Ginoo nga nakabalo ka sa iyang gisulti unsay pasabot diato. So ang the best nimo nga buhaton, mangutana ka diato nga tao, or brother, unsay imong gisulti ganihabang murag lahi lagi to sa akong nasabtan. Ato law tong tan-awon karon unsay pasabot nimo ani base na sayo plumpog ko. That is humbleness. That is submissive. Dili mo na ang in contrast sa self-sufficiency nga pagkadungin mo nato siya gisulti ba. Nagdunggan na ko na siya ba nga nagsulti siya giyon ani. So di ba you are making yourself able to interpret everything as if you are a God. So nakuha ninyo ang point na ako guys, ngano nga importante nga tun-an nato i-consider nato ning atong lesson of context kay guys, enough na. There's so much misinterpretation sa kalibutan. There are so much misrepresentation sa kalibutan. Dili na nato nadugangan og daghan pa sa ato nga religious nga group or sa atong spiritual nga kinabuhi, no? We should consider every statement. Ask first. Sama sa pagtuon nato sa Bible, ask unsa kay meaning diani, unsa kay nakapalibot diani, nganong inani kang story, nganong inani ang gigamit nga pulong, unsa di ako daw ning explore sa original nga language, nganong nga pareho na siya pero lahi-lahi emphasis. Inana unta nga tong hunahuna guys, di kay giingon na mao na ni atong naandan, mao na ni gisulti, mao na ni atong natun-an. So imagine kung inaana atong mentalidad ug ana atong mindset. Unsay mahitabo guys sa pagbasa nato sa Biblia. Murag ang Ginoo gilimitahan nato siya sa usa ka time frame, usa ka culture, o usa ka tradition, o usa ka existence lang sa usa ka era. Di ba? It's an insult sa Ginoo para sa ako. You're limiting sa opportunity nga iyang gihatag nga maka-bless sa ato para the more nato masabtan o mahimo nga meaningful ang iyang gi-convey nga message para naghatag sa ato ag hope. So guys, next time ato yung paminawon og maayo, dili ta mo conclude diretso, tan-aw nato ang context, tan-aw nato i-understand nato kay generally speaking ra ba ang pagsabot nato sa Biblia is very important. Ang major niya nga theme, di ba? Mao to nga gipadayag na niya para mapaabot ang kaluwasan pag discourage, not to have negative emphasis. So kung na kay madunggan nga negative, you ask always first unsay meaning diana sa iyang statement. Kay wala ka kabalo kung unsa ang iyang buot ipasabot. Kay kung imo na siyang gi-apply diretso, nan makadaot baya punta sa ato nga isig katao diana, no, within diha lang nga bahin. Then second, it is very important tungod sa mga deceptions nga nanungha karon. Daghay mga pagtulunan nga it seems sounds like nindot kay paminawon, like for example minta nga ang doctrine di nigid kay nato basin ba imo lang nang gi-emphasize kay dili ka ganahan mo explore kay self-sufficient kaayo ta sa atong nahibal-an nga okay ug mao na gid na insakto na gid na mayon dayon ta nga ang doctrine dili naman kayo na siya importante na ginugmaay ta nata sa natay na nagtuman ta sa sugo sa atong nahibal-an, importante lang nga nag-service no guys, if you have the opportunity, we have to understand doctrines, we have to understand teachings, because it is Satan sa atong nahibal-an na nigamit pod, it is written but on a different context with a different emphasis og naghatag og laing nga kahulugan. It is the best weapon. If the Bible would be our shield, it is also the best weapon. It can also be the best weapon of Satan. Take note about that, if the Bible is our shield for deceptions, it is also the best weapon of Satan. So that's why many with one thought nga gipaabot sa Ginoo diya sa iya nga pulong, daghan mga denominations nga nagkabulula ug nag-away-away pang uban. Imagine that guys, how important it is, no? So we have, in order to end this guys, I will leave you with 3 thoughts, no, based sa atong reference to our source dia. So first and foremost guys, think about this. We need the help of the Holy Spirit. After all, He was the one who inspired the prophets or the writers or the authors in the first place, no? Second, a good concordance or 2. Like for example, Young's or Strong's, mga magiging common nga ginagamit ng mga concordance. Search na lang ninyo guys kung unsa na siya concordance. It is also a welcome study tool which may find very helpful sa ato nga journey, sa ato nga pagtuon, no? Ug ang uban Bible na siya concordance na diya sa likod, no? Ang concordance guys, list of words ni siya. For example, love, again sa love na diya gibutang ang mga verses in which nga ni appear na siya nga word nga love.
Pero karon di na kay na siya lisod. Kay ngano man sa atong app pwede nato i-type ang word ug manggawas ang mga verses in which nga ana siya makita nga word. So what an opportunity na gid sa ato guys, no? Dili lang translation, dili lang translations nga daghan sa ato. We have many rich applications digital nga mga tools nga pwede natong magamit. And lastly, para nako, it is totally acceptable to rely on other trustworthy Christians to help us, to guide us through different spots in our studies. I did not mean to say nga we believe everything they said, but just like the Bible societies, di ba? They have people there are of different faith, but yet they are united in their passion to bring the Bible to many people, no? As many as they can nga mapaabot nila. So in that case, we can rest assured that God is guiding us unitedly, no? But when it comes to doctrine and study, particularly prophecies and end time, we need to be careful. Their materials can be useful, but we need to understand that the final authority is the Bible. Therefore, we have to examine carefully what the Bible says unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa usa ka particular nga subject ug unsa pud ang iyang buot pasabot sa iyang nga gisulti, no? Remember sa ato nga subject sola scriptura or topic kaniadto sa previous nato nga video. So I hope guys nga namoy nakatunan sa atong pagtuon. Nigid na paningkamutan nigid na ako nga kung pwede lang 20 minutes lang gid unta nga pagtuon, pero di man gid siya makaya, no? Di gid siya lisod gid siya isam up, pero paningkamutan nato sunod nga while mubo siya pero mag-open siya sa atong hunahuna nga para mo explore more pa siya, no? Inana lang siguro. So diri sa ato nga panapos nga statement guys, nindot kayo na siya ato ni siyang basahon, no? Written in different ages, referring to the word of God, by men who differed widely in rank and occupation, and in mental and spiritual endowments, lahi-lahi. The books of the Bible present a wide contrast in style, kung imong tanawon, as well as diversity in nature of the subjects nga gina-present diha unfolded. Different forms of expressions are employed by different nga mga writers sa lahi-lahi nga mga kapanahonan. Often the same truth is more strikingly presented by one another, but a different aspect of the truth in each. But you can see, no, a perfect harmony through all. And the truths nga revealed, those unite to form a perfect whole, adapted to meet the wants of men in all circumstances and experiences sa iyang kinabuhi. Do different translation, do different interpretations, and they come up with different nga mga na-produce nga mga Bible karon kapanahunan sa atong time karon, which we call translations, no? With different interpreters, I mean. Ang nahitabo mga kaigsuunan ko, bisan sa ka-diverse nila, they all come united when it comes sa truth nga gi-reveal diana. How loving is our God, how He wanted everyone to save, how He guides His people throughout the history, and how He revealed His plan of salvation, in which nga mo adapt sa klase-klase nga mga katawhan karon nga nag-exist with different cultures, with different traditions, with different backgrounds. So mga kaigsunan ko, what a great privilege and opportunity and blessing para sa ato. That's why guys, please treasure every moment nga kita makatuon sa iyang pulong, and consider all those tools and materials, and consider those all things nga atong gitan-aw karon, no? Words, meanings, repetitions, text and context, ang pag-understand nato sa scripture kung siyang meaning, ang mga books ug ang authorship, i-consider pud nato na para mas the more nato nga makabatong tag joyful o meaningful nga experience sa ato nga pagtuon, ug the more nato nga masabtan sa Ginoo if open ang atong pagbating kasing-kasing. Dili nato i-limit guys, dili pasabot nga kung gay nasadtos ka matuoran mao na gid na atong masayran, di na gid ta mo consider sa uban nga study nga mga gi-present sa ato, di na gid ta mo consider sa uban na argument. Rather, we should explore everything we can in order to avoid self-sufficiency, in order to avoid preconceived ideas, in order to avoid presuppositions, para ma-put in place nato ang atong nasabtan, no? In multitudes na wisdom. So dili nato limit ang atong kaugalingon. We should be open sa pagtuon, because ang pagtuon wala na siya punong. Dili pasabot na nasabtan, di ba? The more nimo nasabtan ang imong the more nimo nga tun-an ang imong nasabtan, the more kini maghatag sa imong dugang nga pagsabot ug dugang nga sa lahi-lahi nga mga perspective, in which nga the same thought ang bottom line nga gi-convey about sa Ginoo.
So guys, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, daghang salamat if ever nga na nakaabot dinhi sa ato nga time nga sa pagkatapos. Daghang salamat guys. Salamat sa nag-support. O God bless everyone. O ato ning tapuson pinagi sa pagampo o tune in para sa ato nga next lesson na sa ato nga screen mao na pud na siya ang atong tun-an, no? Lesson 8. Diri guys, nindot kayo ni siya kay mutats ta diri og about sa flat earth, no? Sa lesson 8 ug 9. So daghang salamat guys, atong tapuson ni siya pinagi sa pagampo. Lord our Heavenly Father, thank you so much for this wonderful opportunity nga nay kami sa crisis, na kami sa quarantine, na nakahimo noon kami og daghan nga kapanahonan nga kami maka-explore sa imong mga pulong. Daghang salamat nga imong gitugot, gigamit nimo ang mga katawhan, nagkalahi-lahi down to the ages. Gamit-gamit nimo ang mga gigamit nimo ang mga Bible societies, klase nga mga faith para maka-produce og daghan nga mga translation ug mapaabot pagid kini sa katawhan in which nga naa kabaton kami og opportunity karon nga among gitunan nimong pulong. Daghang salamat ngini nga provision na alang kanamo. Daghang salamat sa imong pagkanunay nga pag-reach out sa kanamo. Salamat sa paggiya loyo ni nga crisis. Inaot nga ikaw magapadayon paggiya pagtabang kanamo magalig-on sa imong pagbati, maggiya sa munahuna sa angayan namong buhaton, particular sa panahon nga mga panahon karon nga niya kami na situation sa pandemic. Tabangi kaming tanan nga mga nanginahanglan sa imong tabang. Giyahi kami sa kanunay, ligo na akong pagtulya kanimo o ayaw itugot nga kani nga crisis makatandog sa pagtuo sanglit nga kani isa lamang sa dagko pa nga mga crisis maabot. Tabangi kami ang pabilin diya kanimo, pasayloa kami sa mga kalapasan nga nimo kanimo gyampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga bugtong personal nga manluwas. Amen. God bless everyone ug daghang salamat sa pagpaminaw.